Kita. Ay di ngayon, it's a bit delusional. Bakit delusional? Kasi umaarte na naman ako ng motivated at powerful dahil nakanood ako ng palabas na magbibigay talaga sa'yo ng power. Like, pag pinanood mo yun, pakiramdam mo, ikaw yung pinakamalakas sa mundo. At ang palabas na yun ay mga muscle guys na naglalaban. Hindi ko na i-mention kung anong anime yun para maging mystery para sa inyo. Pero para sa akin, binigyan ako ng idea na yun. Paano kaya ako magawa ko yun? Mag-lift ng mga ano. Kaso, tangin na eh. Pag magli-lift tayo ng mga ano, parang masyadong mabigat, di ba? Para in real life, hindi naman ganun ka-easy mag-exercise. It's a lot of pain din pag nagbubuhat tayo ng mabibigat. And then, nag-isip-isip lang ako, bakit hindi natin i-idolize yung mga athletes na nakikita natin. Then, magpalaki din tayo ng katawan. Siguro naisip ko lang yun sa sitwasyon ko sa buhay na to. Kasi, men, ang angas kaya nila. Like, very good physics, and then, and me, patpatin. Tingnan nyo mga guys. Mapayat ako. At, tingnan yung buong katawan ko. Hindi ko kasi pwede pakita kasi itong camera na to, mahirap i-adjust at, actually, ginagamit ko pa siya as naka-charge dito sa charger. And then, hindi ko mapapakita yung buong full body ko kasi kailangan ko i-adjust yung camera sa malayo. Tapos pag nilayo ko, yung mukha ko, yung proportion ng mukha ko madidistort na at pangit na tingnan pag sobrang layo na hindi na ma-recognize ng camera kung ano yung original na itsura ko. Yan yung problema sa mga phone na hindi maganda yung face recognition. Like, hindi maganda yung pagkaka-build ng proportion ng mukha mo. Parang dinedistort ng camera yung ratio ng mukha mo. Kaya ka lang may adjust sa your size guys. So, ayun nga. Pagdating sa mga bagay na yun, mga athletic muscles, parang hindi ko kaya sa totoo lang. Pero, I'm trying to think, paano pag nagawa ko? Paano ko balang araw magawa kong ngayon? Pero ines, hanggang pangarap na lang ba? Yon at hindi ko i-apply sa realidad. Pwede ko naman i-apply kaso wala akong pera at nakakulong ako sa sitwasyon kung saan wala akong kahit ano, walang pera, walang masyadong mga kaibigan, at nandito lang sa bahay. Lumalabas naman ako, naglalaro-laro sa labas. At yan, it's all good and bad sometimes. Yung person na parang wala namang interesting para sa akin. Pero for sure, interested yung ibang tao sa akin. Hindi ko lang sure. Siyempre nga lang mong tanongin para malaman. Hindi ka naman manghula, di ba? Anyway, ayun nga, it's a bit delusional kasi putek. May palabas na naman na nag-remind sa akin na mag-exercise ka, magpalaki ka ng muscle, na kaya mo rin ma-achieve yan. O baka emotion mo lang yan at vibe mo lang. Kasi pinapanood mo yun, feeling mo ikaw yung main character eh. O baka ang ganda lang talaga pag-arte na ikaw yung main character. Pero hindi naman bumabagay sa'yo, hindi naman nag-fit sa'yo. Ewan. Minsan gusto ko rin maging best na version ko eh. Kaya nga pag nakakita ko ng mga bagay na maganda, interesting, parang gusto ko gayahin minsan. Yan. Saan na ba tayo? Kung ano lang pinagsasabi ko, no?
Yun, ginagawa ko lang naman manood ng anime. Pag nakakita ako ng magandang anime series. And then, TikTok, Facebook. Yun naman na ata ginagawa ng mga modern peoples ngayon eh. Panisuran na lang sa cellphone nila. Siyempre nakaka-boring. Kaya nga ako nagwo-vlog ngayon eh. Kasi putik, boring na ako. Hindi ko na kaya mag-scroll ng phone like TikTok, Facebook, Threads, Instagram. Is all, desensitizing. Contents are so engaging to the point na mawawalan na ng spark yung emotion mo sa kakanood ng mga exciting na content. Hanggang sa one day, wala nang emosyon na hindi na nag-spark ng emotion. Pero syempre, kahit wala tayong emosyon, gusto pa rin natin panoorin. Kahit wala na tayong vibe o wala nang spark sa atin yan, pinapanood pa rin natin kasi yung utak natin hinahanap-hanap na manood ng ganito. Kasi pampalipas oras, to pass time, something. At wala pa rin akong nakikita ang magandang bagay. Bukod sa paggagala namin sa labas ng mga tropa minsan. At saka it's a day na naman, sobrang init sa labas. Hindi nga tag-ulan, pero ngayon tag-init naman. May bago nga natuklasan eh. Pwede kang maglagay ng pressure sa kamay mo. It's for sports like kung fu. Pwede mong pabigatin yung muscles mo. Imagine mo lang na nilalagyan mo ng bigat yung katawan mo. Hindi ginagawa mo solid yung kamay mo hanggang sa maging kasing tigas na to ng bato. Like matigas, kasing tigas ng bato. Pag parang bato na siya, kumuha ka ng tiles na flat. Tapos, dibagin mo yun. Putik, makakadurog ng tiles yung kamay mo. At subok ko na yun. Ginawa ko siya. Dahil curious ako. Pero baka kasi isipin ng iba, violente siya, pumapatay siya. Baka ganun isipin ng iba, siga siya, halimaw siya. O baka ka lang nag-iisip. Pero it's a cool thing na nawasak mo gamit ng kamay mo. Like, para sa akin, pinakamagandang bagay na. Pero hindi ko, pa lang ako nun newbie. Wala pang strength tong muscle ko kasi itong muscle ko hindi pa to maliit lang yung muscles ko at hindi talaga ako physically malakas. Pero grabe, nagawa ko yun, napatigas ko yung katawan ko at na-burst ko yung buong lakas ko dun. Bug! Nawasa ko yun. Ang iniisip ko ngayon kung paano makakapag-gain ng marami pang energy. O pagdating sa pulse, yung lakas ng paghampas. Lakas ng puwersa, paano humugot ng malakas na puwersa sa paligid mo, sa lupa o sa mga bagay-bagay para i-burst ng mas malakas na energy. Yun yung iniisip ko ngayon. Kung paano papapalakasin yung pulso ko, yung pag-push ko ng malakas. Kasi magagamit mo yun sa kung fu, karate, mga judo, mga pwede mo rin gamitin kind of self-defense. Pero kung gusto mo talaga ng formal na knowledge, syempre mag-aral ka ng karate, judo, at iba-ibang martial arts. Pero para sa akin, goods na ako na nagawa ko yun. And then, pakiramdam ko sobrang lakas ko na. Pero hindi naman talaga, syempre. May iba pang mas malakas. Pero putik, pwede na rin para sa akin. Bilib ako sa sarili ko. Nakakabilib. At yun nga, pag pwede ka nang hindi ko alam kasi alam ko may ilalakas pa tong katawan. Pwede kang kumain ng maraming protein, mga pampakapal ng buto,
para magkaroon ng mas ng buto yung katawan mo, para kumapal yung buto mo, tapos maging kasing tibay ng bato yung kamay mo. Tapos pag nanapak ka, parang sinapak ng bakal yung mukha pag sinuntok mo. 'Di ba? For self-defense purpose only, at saka pakiramdam na magagamit mo yung baneful energy na yun, yung baneful power na yun, pag kailangan mo, kunyari sa self-defense sa sarili mo. Kaso parang delikado din, hindi ko kayo tinotolerate na pag may kaaway kayo, basagin nyo mo. Hindi ko kayo tinotolerate na ganun Para sa akin lang, deadly siya. At nakaka-greed siya gawin. Nakaka-greed na mag-aral ng pampalakas ng like boxing, pampalakas ng puwersa. Kaso dangerous din at same time. Pero interesting kasi physical power 'yun. You will feel na physically powerful ka pag tinotone mo yung physical power mo. Yun nga. To summary yung mga pinag-usapan natin ay I feel delusional kasi nakakita na naman ako ng anime na feeling ko magiging malakas ako pag napapanood ko yon. And then yung mga athletic things na na-discover ko these few days, at yung kapabilidad ko na dumurog na mag-crack lang pala, hindi dumurog, na mag-crack ng tiles gamit ang fist power, at yung mga gawa ko at yung konting life update dito sa paligid ko. So yun yung content ng video natin for today. So maraming salamat sa panunood. Arigato gozaimasu. Hindi ko alam meaning nun. Thank you siguro. Arigato gozaimasu. And it's sino nga ulit ako dito sa YouTube? Dridge Bro, and I will back soon to another YouTube video. Sana hindi na ako bumalik dito kasi pag bumalik ako dito, ibig sabihin na boring ulit ako. So bye.